Mga kwentong pambata. Ang Engkantadang Inahin. Noong unang panahon, may batang nagngangalang Heather ang nabuhay kasama ang kanyang ama at ina. Masayahin at matalinong bata si Heather. Maliit lang ang kita ng kanyang ama bilang mangangahoy. Pero naibibigay pa rin niya ang kanilang pangunahing pangangailangan. Mahilig tumulong si Heather sa kanyang ama, kaya minsan tinuturuan siya nito na lumaban. Laban, Heather! Ibigay mo ang buong makakaya mo. Kapag ginawa ko po yun, siguro, baka matalo ko na po kayo. Sa palagay mo? 1, 2, 3! Pinagbibigyan ko lang po kayo. Sige, sabi mo eh. Ngayon, sa kagubatan ding ito nakatira ang dalawang magkapatid na diwata, si Phoebe at Elaine. Si Phoebe, ang bunso, ay napakapilya at palagi niyang ginugulo ang ate niya. Oh! Phoebe, sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong guluhin. Phoebe, hinabi ko na sa'yo, huwag mo akong guluhin. Masyado ka seryoso? Alam mo ba kung gaano to ka-importante? Sige, kung hindi ka makikinig, heto ang sa'yo! Ha! Ano? Hindi! Ibalik mo ako! Ayoko, hanggat hindi ako tapos rito. At kinuha ko rin pala muna halos lahat ng kapangyarihan mo. Inaway ni Phoebe si Elaine para ibalik siya sa dati, pero nabigo siya. Hindi nagtagal, umalis na lang siya habang bumubulong sa sarili. Nagbibiro lang naman ako, hindi niya ba naiintindihan yun? Ha? Ano yun? Nakita ni Phoebe sina Heather at ang ama nito na nag-iensayo. Mukhang saya nun. Ha? Nakapagtataka. May nararamdaman akong kung ano sa babaeng yun. Matatalo ka na naman uli, Heather. Asa pa po kayo? Hayya! Oh! Magaling! Sa palagay ko, handa ka ng talunin ng anumang halimaw ngayon. Palagi po akong nakahanda. Nararamdaman ko na naman. Ano kaya yun? Oh, isang inahin. Nilapitan ni Heather si Phoebe, na noon ay hindi pa naging malapit sa mga tao. Ang cute mo naman. Ama, atin na lang siya. Basta ba ikaw ang mag-aalaga? Bakit may gumagalang inahin dito sa kagubatan? Hindi nakikinig si Heather. Masaya siya sa kanyang alaga. At gusto rin naman ni Phoebe ang atensyon, kaya huminahon siya sa pag-aalaga ng bata. Inuwi ni Heather si Phoebe sa bahay nila, na nagulat sa bahay kung saan sila nakatira. Heather, mahal ko. Nakauwi ka na ba? Ina, marami na po kaming nasibak na kahoy ngayon. Makakabili na po tayo ng gamot niyo bukas. Ayos lang ako, anak. Huwag ka mag-alala. Wala to. Nakita ni Phoebe si Heather na sinusubukang pasayahin ng kanyang ina. Ano naman yung hawak mo? Hindi po ba? Ang cute niya. Isang inahin yan sa gubat? Kawawa naman. Kailangang alagaan natin itong... Pumasok ang babae sa loob at saka sumunod si Heather. Naawa si Phoebe sa kanila at kaya kinagabihan, tinukahan niya ang bahay at ito ay nagbago. Ang higaang dayami ay napalitan ng maayos na kama at ang mga kabinet ay napuno ng pagkain. Buti na lang may tinirang konting kapangyarihan sa akin si Elaine. Umalis na siya at di nagtagal nakauwi siya sa kanila. Phoebe! Saan ka nang galing? Kinuwento ni Phoebe sa ate niya ang lahat at si Elaine naman ay di makapaniwala sa mga narinig. Mukha naman silang mabubuting tao. Phoebe, hindi ka dapat nagpupunta doon.
Mga tao sila at gagamitin ka lang nila pag nalaman nilang diwata ka. Napalapit na si Phoebe kay Heather, kaya nagmakaawa siya kay Elaine at di nagtagal pumayag din ito. Mananatili akong inahin kapag kasama siya. Hindi ko ilalantad ang sarili ko. O sige, pero mag-iingat ka. Kaya naman si Phoebe ay masayang namuhay kasama si Heather. Binibisita niya si Elaine paminsan-minsan. Isang gabi, nang paalis na ang ama ni Heather para magtinda ng mga kahoy. Ama! Sama po ako sa inyo! Pasensya na, Heather, pero hindi kita pwedeng isama. Bakit po? Mahal ko, alam mo naman ang tungkol sa mga tao sa bayan na bigla na lang nawawala, hindi ba? At walang nakakaalam kung nasaan sila. Pero ina, mag-iingat po talaga ako. Pasensya na, anak ko, pero dito ka na lang sa bahay. At kaya naman, tiningnan na lang ni Heather ang kanyang ama na umalis patungo sa bayan. Kinabukasan, nagkasakit ng malubha ang ina ni Heather habang abala itong inaalagaan ng kanyang ama. Ama! Hindi niyo po ba ibibenta ang mga... tulog siya. Ano masasabi mo, Chiki? Gusto mo akong samahan sa bayan? Paglalakbay kasama si Heather, poprotektahan ko siya sa sino mang umaway sa kanya. Hayya! Itinulak ni Heather ang kahoy na kariton at narating na nila ang bayan. Masaya siyang nagbebenta ng mga panggatong. Pero dahil masunurin siyang bata, naisip niyang umuwi ng maaga sa kanila. Tayo na, Chiki! Isang napakagandang lawa! Akala mo natatakot ako sa'yo? Wala ka palang sinabi eh. Teka, nasaan na si Heather? Heather! Heather! Nahatak si Heather sa pinakailalim, pero hindi na ito lawa. Nakarating siya sa dagat. Maligayang pagdating. May pakinabang ka dahil sa malakas mong enerhiya. At sino po kayo? Ako si Queen Beryl ng Dark Sea. At ikukulong kita ngayon, kagaya ng ginawa ko sa ibang tao sa bayang ito. Ano? At kaya bigla na lang nagpalit ng anyo si Heather bilang isang nilalang sa dagat. Dinala siya sa malaking kulungan kung saan nakakulong ang ibang mga kagaya niya na nagpalit ng anyo. Palapasin niyo ako! Walang silbi yan. Kapag sinuway mo sila, parurusahan ka nila. Pinaliwanag ng isda na gagamitin ng Reyna ang mga enerhiya nila para lalong lumakas at masakop ang bayan. Pero hindi naman pwedeng wala tayong gawin. Napakarami natin. Pwede nating subukan kung mawala rito. Nang marinig ang mga sinabi ni Heather, nagkaroon ng pag-asa ang mga isda. O sige, susubukan nating sirain ang kulungan. Sa kabilang banda, talagang nag-aalala na si Phoebe. Nasaan na kaya siya? May nabanggit ang kanyang ama tungkol sa mga biglang pagkawala. Anong gagawin ko? Paano na to? Elaine! At biglang lumitaw si Elaine. Na ikinagulat din ito. Phoebe, bakit mo naman ako tinawag? Kailangan ko maging invisible. Elaine! Nawala ako si Heather. Hindi ko alam kung nasan siya. Sandali. Nararamdaman ko siya uli. Nararamdaman siya? Kinuwento ni Phoebe kay Elaine na minsan may nararamdaman siyang makapangyarihang aura kay Heather. Pero hindi niya alam kung ano ito. Makikita natin yan mamaya. Sa ngayon, hanapin muna natin siya. Ano yun? Elaine! May problema ang magic mo. Makapagtataka, walang nangyari sa akin. Siguro kasi dahil dyan sa anyo mo ngayon, hindi ako makapasok. Kung ganon, ako na lang. Kaibigan ko siya at ililigtas ko siya. Hindi mapigilan ni Elaine si Phoebe.
Kaya sinubukan niyang gawin itong makapangyarihang isda. Niloloko mo ba ako? Hindi gumagana ang kapangyarihan ko, kaya pwede na to. Makakausap mo pa rin ako sa ilalim. Ngayon, sige na. Sinundan ni Phoebe ang aura ni Heather at di nagtagal narating niya ang palasyo ni Queen Beryl at nakita niya ang mga mangkukulam. Iyan ang masamang mangkukulam na si Queen Beryl. May paraan ba para matalo siya? Hindi ko alam, pero sa ngayon, hanapin mo muna si Heather. Iwasan mo ang mangkukulam. Lumangoy si Phoebe palayo at natagpuan niya si Heather. Heather! Jackie, narito ka? At nakapagsasalita ka? Ipapaliwanag ko lahat mamaya. Sa ngayon, kailangan niyo makalabas. Bakit may lamat dito? Ipinaliwanag ni Heather na sinusubukan ng lahat na basagin ang kulungan pero walang nagtagumpay. O sige, umatras kayo! Sa kapangyarihan ni Phoebe, nakawala ang lahat ng nilalang at agad nagsipag-alisan. Sa kasamaang palad, naramdaman ni Queen Beryl ang paghina ng kapangyarihan niya. Parang may mali rito. Kailangan nating tumakas, dali! Sandali! Para saan yan? Para lang sigurado. Pagdating ni Queen Beryl at ng mga gwardya niya, nakita niya sina Phoebe at Heather na lumalangoy palayo. Hulihin sila! Ha! Langoy! Mabilis na hinabol ng mga gwardya ang dalawang batang babae. Phoebe, nariyan ka ba? Elaine! Phoebe, may naalala ako. Hindi ako sigurado. Pero isa sa paraan para tapusin si Queen Beryl ay itapon siya sa pampang. Wala siyang kapangyarihan doon. Sinabi ni Phoebe kay Heather ang mga sinabi ni Elaine. Pero, paano natin siya papupuntahin sa pampang? Heather! Lumangoy ka lang ng diretsyo! Lilituhin ko ang mga halimaw! Jackie, wag! Wala kang laban sa kanila! Langoy! Hindi! Pero pagtapik niya sa kanila, naging ginto ang dalawang halimaw at lumubog sa pinakailalim ng dagat. Wow! Bigla na lang lumakas ang kapangyarihan ni Elaine! Pagkakita nito, sinugod ni Queen Beryl si Heather. Hayya! Oh, hindi! Magaling lumaban ng Reyna, pero nakapagtataka na mas magaling pa rin si Heather. Heto sa'yo! Hindi! Ikaw na bata ka! Hindi ka makakatakas! Nang buong lakas, pinalipad niya ang mangkukulam sa labas patungo sa pampang. Lupa? Hindi! Nawala ang kapangyarihan ni Queen Beryl. Nabali ang sumpa at ang ibang mga nawawalang tao ay nakabalik na sa lupa. Umahon na rin sina Heather at Phoebe at nagdiwang ang mga tao sa ginawa nila. Binigyan ng gantimpala si Heather ng alkalde ng bayan. At syempre, hindi na nagpakita si Phoebe sa iba. Pero di nagtagal, ipinaliwanag niya ang lahat kay Heather at sa pamilya niya. Kung ganon, ang totoo, isa ka pala talagang diwata? Wow! Kaya pala bigla na lang gumanda ang bahay natin. Salamat, mahal kong mga diwata. Isang malaking utang na loob namin ang pag-aalaga niyo kay Heather. May isang bagay lang ako na hindi naintindihan. Ano yung kakaibang, makapangyarihang pakiramdam na naramdaman ko sa'yo? Yun, marahil ang nararamdaman mo ay ang lakas at pag-asa na nasa loob niya. Isa itong espesyal na uri ng mahika. At tama siya. Lahat ay may lakas ng loob at pag-asa. Kapag ginamit natin ito sa kabutihan, doon nangyayari ang totoong mahika.